Idol, kilala mo ba si Stephen Hawking? Alam mo ba na ang sabi niya, magugunaw na daw ang ating mundo sa loob ng 200 years? Siya na siguro ang pinakasikat na siyentipiko pagkatapos ng kapanahunan ni Albert Einstein. Si Stephen Hawking ay kilala sa kanyang mga groundbreaking na contribution sa physics at cosmology. Cosmology pala. Na-diagnose siya na may motor neuron disease sa murang edad na 21. Sa halip na tanggapin ang kapalaran na kamatayan ay ayon sa sinabi ng doktor ay tinalo pa ni Hawking ang kanyang sakit at ibinigay ang kanyang ikalawang buhay sa pag-aaral ng siyensya, lalong-lalo na sa pag-aaral ng ating universe. Ngayong araw naman ay pag-uusapan natin ang mga sinabi ni Hawking tungkol sa ating mundo. Ito ang 7 prediksyon ng tanyag na siyentipiko na si Stephen Hawking bago siya pumanaw. Pero bago natin umpisahan, disclaimer muna mga idol. Ang paksa sa video ito ay hinango sa sinabi ng isang tanyag na tao. Ito ay mga prediction lamang base sa kanyang pananaliksik at hindi ibig sabihin na ito ang tiyak na mangyayari sa hinaharap. Ang video ito ay ginawa upang magbigay impormasyon lamang at nasa sa inyo pa din ang desisyon kung maniniwala kayo o hindi. Genetically modified vaccines. Ang genetically modified vaccines o mga bakuna na ginagamit natin upang maging immune sa sakit ay maaari daw mag-backfire sa atin. Sinabi ng henyo na si Hawking na ang isa sa pinakamalaking banta sa sangkatauhan ay hindi magmumula sa kalawakan. Sa halip ay magmumula sa nilikha ng mga tao dito sa lupa. Sinimulang paglaruan ng mga siyentipiko ang mga genetically engineered na virus upang gamutin ang mga sakit ng tao. Ngunit kasabay nito ay natuklasan din nila ang iba pang posibleng gamit para sa kanila. Halimbawa, ang mga mananaliksik ay lumikha ng isang virus na maaaring pumatay ng mga selula ng kanser. Ngunit ang resulta ay nakagawa sila ng isang vaccine na maaaring lumaban sa alkoholismo. Ginawa ito sa pamamagitan ng pagpasok ng mga impormasyon sa ating mga neuron na kumukontrol sa mga lasenggo para hindi uminom. Aba, at baka kailangan ito ng mga kakilala mo dyan, idol. I-share mo na kaya itong ating video para makita niya. Ang paggawa ng ilang kakaibang medisina sa pamamagitan ng paghahalo ng DNA ay nakakatulong sa atin. Ngunit ang mga paraan kung paano gawin ito ay tila ba napaka-weird. Halimbawa ay ang Rotatech vaccine. Idinisenyo ito para protektahan ng mga bata mula sa mga rotavirus. At maraming mga sanggol ang binigyan ng 3 dosage nito bago pa sila maging 6 na buwang gulang. Ngunit ang hindi nila sinasabi sa iyo tungkol sa gamot na ito ay nabuo ito sa pamamagitan ng pag-crossbreed ng DNA ng tao at ng baka. Napansin din ng mga eksperto na maraming sanggol ang nagkaroon ng seizures 2 linggo pagkatapos nilang mabakunahan. Bagamat maaaring mabuti ang mga intensyon ng parmasyutiko, ang problema ay hindi pa rin natin ganap na nauunawaan ang pangmatagalang pinsala na maaaring maidulot ng pinaghalong bakunang ito. Sasakupin tayo ng mga aliens. Si Hawking ay isang tao na matibay ang paniniwala sa extraterrestrial na buhay at kumbinsido siya na sa kalaunan ay sasalakayin nila ang ating planeta. At sa kasamaang palad, malamang ay hindi sila pupunta dito in peace. Para mas lalo niyong maintindihan ang topic na ito, kailangan muna natin bumalik sa simula. Marahil ay narinig mo na ang Big Bang Theory. Hindi ang palabas sa TV kung hindi yung pagsabog na naganap na naging sanhi ng pagsilang sa ating universe, mga 13 bilyon taon na ang nakakalipas. Kung fan ka ng Marvel siguro ay pamilyar na sa iyo ang tinatawag na multiverse. Si Hawking ang nakaisip ng teoryang ito. Ang universe na alam natin ay isa lamang sa iba pa na nilikha na nagmula sa kanilang sariling malalaking pagsabog. Ngunit wala pa rin namang mga ebidensya na nagpapatunay na hindi lang tayo ang mayroong intelligent life. Ngunit kung mayroon man at mahanap nila ang ating lumulutang na planeta sa kalawakan at magpa siyang gumawa ng pit stop o magpahinga muna sa Earth, ay sigurado si Hawking na gugustuhin nilang sirain ang mundo natin o pag-aralan tayo tulad ng mga laboratory rat. Pagkawasak ng universe.
Sa kanyang huling isinulat na A Smooth Exit from Eternal Inflation na natapos 2 linggo lang bago siya mamatay, isinulat ni Hawking na ang ating universe ay maglalaho sa kadiliman dahil ang lahat ng mga bituin ay mauubusan ng liwanag. At nagbabala siya na kailangan nating makapunta sa ibang universe as soon as possible kung gusto nating mabuhay. Papalitan ng robot ang mga tao. Bagamat malaking parte ng buhay ni Hawking ay nakadepende sa artificial intelligence, kahit siya ay walang tiwala dito. Minsan niya nang sinabi na baka ito na ang pinakamasamang imbensyon sa kasaysayan ng ating sibilisasyon. Bakit? Dahil ayon sa kanya, malamang ay papalitan nito ang mga tao. Bagamat ang AI na mayroon tayo ngayon ay lubhang napakalaki ng pakinabang sa atin upang mapadali ang ating buhay, nagbabala si Hawking na ang pag-unlad ng mga teknolohiyang ito ay maaaring maging isang napakalaking pagkakamali kung hindi tayo magiging maingat sa panganib na maaaring idulot nito. Hinala niya na sa sandaling makabuo ang mga tao ng isang napakagaling na artificial intelligence ay maaari itong mag-isip ng mag-isa. Maaaring muling idisenyo ng AI na ito ang kanyang sarili upang patuloy pa itong maging advance at maaaring makagawa tayo ng bagong anyo ng buhay. Sigurado si Hawking na walang pagkakaiba ang utak ng tao sa kung ano ang maaaring makamit ng isang AI. Sa kabila nito ay parami ng parami pa din ang mga pagbubuhos ng pera upang paunlarin pa ang teknolohiyang ito. Nuclear weapons ang uubos sa sangkatauhan. Naniniwala si Hawking na ang hindi makatwirang pag-uugali ng tao ang pinakamasama nitong katangian. Kung hindi daw tayo magbabago ay tuluyan na nating sisirain ang ating mga sarili. Kung titignan natin ang ating mundo ay mas dumadami pa ang mga taong nagbabangayan at mga bansang nakikipag-away. Kaya ang pag-unlad ng military technology at ng mga weapon of mass destruction, kung saan kabilang na nga dito ang nuclear weapon, ay maaaring humantong sa ating pagkaubos. May giyera sa Europa at mayroon din sa Asia. Kahit sa Pilipinas ay nagpapatayan tayo mga Pilipino. Kung hindi natin mapipigilan ito, tao din ba ang uubos sa tao? Dapat na daw tayong maghanap ng matitirhang planeta. Ayon kay Hawking, ay kailangan na natin maghanap ng iba pang planeta na titirhan sa loob ng 100 na taon. Kung hindi ay mamamatay tayo bilang isang species dahil ang Earth na tinitirhan natin ay umaabot na sa punto ng pagkawasak nito. Ayon pa sa kanya, kailangan na natin tumuklas ng mga bagong mundo at maging isang multiplanetary species. Ano-ano kaya ang mga planetang pagpipilian na may ihahalin tulad natin sa Earth? Ang buwan ay pwede ding maging tirahan ng mga tao dahil malapit ito sa atin at mayroon ito mga natural resources dahil sa mga volcanic activities doon. Ang problema nga lang ay palaging lumilindol ng malakas sa moon kung kaya't masisira lang ang mga building na ipapatayo natin doon. Kung sa Mars naman ay maaari tayong mamatay sa toxic na atmosphere nito. Ngunit kung makakagawa tayo ng well-protected na space base doon ay pwede din naman itong gawing tahanan natin. Ang Ceres naman na isang dwarf planet ay nagtataglay ng 25% na tubig. Isa itong green flag sa atin dahil essential ang tubig upang tayo ay mabuhay. Ang problema nga lang ay walang atmosphere sa planetang ito. In short, kahit makainom tayo ng tubig at mayroon tayong pandilig sa ating pananim ay hindi naman tayo makakahinga. Alin sa mga planeta kaya ang sa tingin mong okay ka na? Magiging bolang apoy ang Earth. At ang panghuling prediksyon ng mahusay na physicist na si Hawking ay magliliyab daw ang ating planeta in the next 600 years. Ang sanhi daw ay overpopulation o yung sobrang pagdami ng mga tao at ang ating sobrang pagkonsumo ng enerhiya. Idinagdag din ni Hawking ang kontribusyon ng global warming sa mangyayaring ito. Magdadala daw ito ng mga extreme na weather conditions sa ating mundo na katulad sa planetang Venus kung saan ang magiging average ng temperatura ay 248 degrees Celsius o 2 beses na mas mainit kaysa sa kumukulong tubig. Uulan din daw ng sulfuric acid
at makakaranas tayo ng bagyo na kayang umihip hanggang 360 kilometers per hour. Mas mabilis pa sa supercar na Lamborghini Veneno. Ang lahat ng prediksyon na nabanggit ni Hawking ay base daw sa kanyang pag-aanalisa sa pamamagitan ng siyensya. Ngayon, ano nga ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa pagkasira ng mundo? Ayon sa ikalawang Pedro 3:6 at 7, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng magnanakaw sa gabi. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay mapaparam na may malakas na ugong. Ang lahat ng mga sangkap na bumubo ng sanlibutan ay masusunog at mawawasak. Ang lupa at ang mga bagay na ginawa na naroon ay mapupugnaw. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ang kalangitan ngayon at ang lupa ay iningatang nakatalaga para sa apoy at para sa araw ng paghuhukom at pagkalipol ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Sinasabi sa mga bersikulong ito na ang mga bagay sa outer space ay mawawasak at siyang tatama naman sa ating planeta na siya magiging dahilan ng pagkawasak nito. Bagay na hindi kayang itanggi ng mga siyentipiko dahil posible nga itong mangyari. Sa bilis ng ating pag-unlad bilang isang sibilisasyon, tila nagmamadali din tayong pumunta sa ating extinction dahil nakafocus lang tayo sa ating goal na umunlad ang ating teknolohiya. Tila ba nakakaligtaan na nating pangalagaan ang ating mundo kung minsan? Naniniwala ka ba kay Stephen Hawking? Kung oo, ano kaya sa tingin mo ang mga prediction niya na malaki ang posibilidad na mangyari? Ano kaya ang mga magagawa mo upang makatulong na pigilan ito? Kung nagustuhan mo ang ating kwento, i-comment mo dyan sa baba ang hashtag kakaibanga. Muli ay maraming salamat sa panonood at samahan niyo ulit ako sa mga kakaibang istorya at kakaibang kaalaman. Ito ang kakaiba. Laging tandaan, ang kaalaman ay ating kayamanan.